Hindi na bumalik ang sigla ni Abby hanggang ihatid siya ni Carlos sa bahay ng ama. It was 11 o'clock in the evening. "Bye, Carlos." Matamlay niyang sagot ng pababa ng kotse. "Are you alright?" May pag-aalalang tanong nito nang mapansin ang kapormalan niya. "I'm just tired and sleepy." At iyon lang at umibis na siya ng sasakyan. Patungo na siya ng loob nang marinig niya ang pagtawag ni Carlos. He was getting near her. "I just wanna say good night," he said. "Good night." Pinilit niyang humiti. "Good night, Abby," muling sabi nito. And before she knew it, he was kissing her again. It was a gentle goodnight kiss. "You have to sleep early." Nakangiting paalala nito matapos pakawalan ang kanyang mga labi. Iyon lang, at bumalik na ito sa sasakyan. Naiwan siyang hindi makatinag sa kinatatayuan. Nang makabawi sa matinding pagkabigla, ay kinapa niya ang kanyang labing nahagka nito. Pakiramdam niya ay naiwan dito ang mga labi ng binata. But the thought of his girlfriend was still on her mind. May nagmamay-ari na kay Carlos. Malungkot na humakbang na siya patungo sa loob ng bahay. Hindi na niya napuna ang isang lalaking nakatayo sa dilim. At kanina pa pala nagmamatsyag sa kanila ni Carlos. Si Delphine Eugenio, ang kapatid ni Senator Guillermo Eugenio na sumusubaybay sa kanila. Ito rin ang tumawag at nagbanta kay Carlos ng nakaraang gabi. "Bakit ngayon ka lang?" Nakapamiwang na tanong ni Sylvia nang umuwi si Abby sa bahay nito ng sumunod na gabi. Ginawaran niya ng halik sa pisngi ang inang naratna niyang nagpapahangin sa patio. "I'm busy," sagot niya. "Busy for what?" "Sa pagsama-sama sa mga bisyo ng daddy mo." Sumunod ito nang pumanhik siya sa hagdan. "Ma'am, what are you talking about?" Tanong niya. "Walang ibang bisyo si daddy." "Kinukonsente mo na ang mga kalokohan ng ama mo?" Nagdaramdam na sabi nito. "Palagi akong tumatawag sa bahay niya, pero parati kayong wala." "I'm sure you have met his mistress." "Ano? Mas maganda kaysa sa akin?" My God, here we go again. Napatutup siya sa noo. "How many times do I have to tell you na walang babae si daddy?" Pumasok siya sa silid at naupo sa gilid ng kama. "Gusto mo lang siyang pagtakpan." Nagdaramdam nitong sabi at naupo sa tabi niya. "You always think na may babae si daddy kahit wala naman." Napabuntong hiningang patuloy niya habang hinuhubad ang suot na sapatos. "I'm assuring you, ma'am, walang babae si daddy. Wala talaga. I swear. Kung palagi man kaming wala sa bahay, ay iyon dahil pareho kaming busy. Kilala niyo naman si daddy. Napaka-workaholic noon. Wala siyang ibang inaasikaso kundi ang negosyo niya. Ako naman ay busy sa case ko. Guess what, mami? Ang Cabrera murder case. Ang hinahawakan namin ngayon ni Attorney Adriano. Naipakilala na raw sa inyo ni daddy iyon noong minsang umattend kayo ng birthday party ng ama nito. Grabe, mami. Sobra ang excitement ko. Kailan uuwi ang daddy mo?" Mahinang tanong nito na hindi pinapansin ang pagbibida niya. Her gaze was fixed on something on the floor. "If you want to know, just call to him." Napapailing-iling na sagot niya. "I think he's just waiting for you to make the first move." Abby could not erase Carlos off her mind. Tila isang plakang paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga sandaling hinagkan siya nito sa kanyang mga labi. Isa iyon sa mga dahilan kung bakit nanumbalik ang pagkailang niya sa binatang abogado. May mga oras na kinakausap lamang niya ito kapag may tinatanong ito sa kanya. That day, ay pasulyap-sulyap sa kanya si Carlos habang nakaupo ito sa desk nito
at may sinusulat sa isang papel. Hindi nito maintindihan ang ibig sabihin ng sobrang katahimikan niya. Mamaya'y tahimik na inilabas si Carlos sa desk ang maliit na tape recorder na ginagamit nito sa tuwing may kinakapanayam itong kliyente. There were times when he could record his voice habang nagkukunwaring nakikipagliti sa harap ng korte. Pinindot niya ang play button ng tape recorder at narinig nila ang tinig ni Rogelio Bartolome habang kausap sila sa piitan. May ilang sandali ring nakaplay iyon at nagsilbing pambasag sa katahimikan nila ni Abby. Rogelio was telling the truth. What do you think? Pagkakuway tanong ni Carlos. Nagkibit siya ng balikat. Tila isang piping hindi makapagsalita. Pinatay nito ang tape recorder at ibinalik iyon sa drawer ng desk nito nang tumunog ang doorbell ng opisina. Ako na. Mahinang voluntaryo ni Abby. Wala nang nagawa si Carlos nang humakbang siya patungo sa pinto at binuksan iyon. Hindi kaagad siya nakapagsalita. Nang mabuksan niya, ang isang bigotilyong lalaki, si Delfin Eugenio. Attorney Abby Ilustrad, ang assistant ni Attorney Adriano. I am right? Sabi nito. Nakita na siya nito sa hearing. Ngunit hindi naman niya ito gaanong napansin dahil nakafocus ang atensyon nila kay Senator Eugenio. Napatango siya. She was surprised when he pinched her chin. Mas maganda ka pala sa malapitan, Attorney Ilustrad. Nakangising sabi nito. Anyway, if you don't know me yet, kapatid ako ni Senator Guillermo Eugenio. Siguro naman ay nakita mo na ako sa hearing. Come in. Tumalikod siya at iginiya ito hanggang sa may desk ni Carlos. Agad na tumayo si Carlos at nakipagkamay rito. It's a surprise to see you here. Sabi ng binata na hindi alam kung ngingiti o manatiling formal sa harap ng taong alam nitong kapatid ni Guillermo Eugenio. Please, have a seat. Delfin Eugenio. Pagpapakilala nito. You have a nice office here. Komento nito. Habang iginala ang mga paningin sa loob ng opisina. Maraming nagbago sa ayos nito. Have you been here before? Nagulat na tanong ni Carlos. Yes. Nakangiting sagot nito. Bago hinawi ang blinds ng isang bintana at tiningnan ang labas ng opisina. When your father was still holding office here. Tahimik na bumalik sa upuan si Abby. Kahit papano ay kinakabahan siya sa biglang pagsulpot ng kapatid ng Senator Eugenio. Bago niya isinara ang main door ng opisina, ay nakita na pala niyang 3 sasakyan na nakaparada sa harapan nito. 2 sa mga sasakyan na iyon ay sinasakyan ng iba pang mga personal bodyguards nito. Kilala mo ang papa ko? Mahinang tanong ni Carlos. Of course. Nakangiting sagot nito at naupo sa visitor's chair sa harap ng desk ni Carlos. Walang hindi nakakakilala sa tanyag at magaling na abogadong si Attorney Amando Adriano. What do you want? May kaba sa dibdib ni Carlos, ngunit gumagana pa rin ang kanyang utak. Pasimple niyang ipinindot ang record button tape recorder sa drawer ng desk niya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Delfin. I'm afraid. Wala kang kaalam-alam sa mga pinagkakasunduan namin ng papa mo noon, Attorney. I want you to know that this is the second time I'm doing this. The first one ay noong kinausap ko ang papa mo. Balak pala niyang hawakan ang kaso ni Rogelio. Ay inunahan ko na siya. I offered him a big amount of money. Nagkatinginan sina Abby at Carlos sa narinig nila. Carlos could not believe what Delfin had said. Walang sinabi sa kanya ang kanyang ama na hinawakan nito ang kaso ni Rogelio. Wala rin siyang nabasa sa mga lumang newspaper tungkol dito.
Ang tanging alam niya ay tinanggihan nito ang pakiusap ni Yaya Kunching na maging abogado ni Rogelio. But the old man refused to accept my offer. Patuloy na salaysay ni Delphine. Kaya I made the next move. I warned him na ipapatay ko siya kapag hindi niya tinanggihan ang kaso. Bahagyang inilapit nito ang mukha kay Carlos at tinitigan ng tuwid ang bidata. That was the time I realized how coward your father was. He obeyed me. Now, attorney, aalukin din kita ng malaking halaga. Bitiwan mo lang ang kaso ni Rogelio. You're just wasting your time. Let it be closed forever. Hindi mo ba nakikita na naaantala ang paghaharap natin? Dahil wala kayong maiharap na testigo sa korte. Kung itinuturi mong duwag ang ama ko, I want you to let you know na hindi ako katulad niya. Mr. Delphine Eugenio, mariing sagot ni Carlos nang makabawi sa matinding pagkabigla. Really? Nakangising hanaplos-haplos nito ang sariling baba. Well, let's just wait and see, Attorney Adriano. Hindi ako ang tipo ng taong mag-aaksaya ng panahon sa isang katulad mo. Basta't binalaan na kita. Tumayo ito. At makahulugang pinukulan ng tingin si Abby bago ito tuloy-tuloy na lumabas ng opisina. Ngayon lamang nakadama ng sobrang takot si Abby after so many years. At ganoon din si Carlos. Tama si Papa. Anito? Mahirap kalabanin si Senator Eugenio. At sa tingin ko, ay puwing lamang ako sa mga mata niya na anumang oras ay kaya niyang alisin. Are you giving up? Nag-aalala niyang tanong. Hindi. Mariing sagot nito. Pero ayaw kong mandamay ng ibang tao. Tumayo ito. At nakapamulsang tumanaw sa labas ng bintana. Hindi ko na kailangan ang serbisyo mo, Abby. Bakit? Napakunot noong tanong niya. Dahil nakatitiyak ka na si Senator Eugenio ang nagpatay kay Cabrera. You've taped Delphine's voice. So now you have evidence. Kaya ngayon ay hindi mo na ako kailangan. Gusto mong suluhin ang tagumpay? Wala kang utang na loob. Pagkatapos ng lahat, ay parang basahan mo na akong isasantabi. How dare you to do this to me, Carlos? From the very beginning, ay alam ko nang si Senator Eugenio na yun ang mastermind ng lahat. Mahinang sagot nito. Huwag mong isipin na nagiging makasarili ako. Kaya gusto kitang paalisin. I just want your safety. I won't leave you kahit anong mangyari. Pumiyok ang tinig na sabi niya. Hindi pwede. Malakas na tanggi nito. Sa ayaw at gusto mo, ay hindi ka nababalik dito dahil ayaw kong pati ikaw ay mapahamak. Hindi ako aalis dito. Giit pa rin niya. Na namamaos na tinig. Ihahatid na kita sa inyo. Hinila siya nito sa braso patungo sa pinto. Let me go. Piglas niya. Iuuwi na kita at hindi ka na babalik dito. All right. Nakawala siya sa pagkakahawak nito at nakapamaywang itong hinarap. Hindi ko na ipagpipilitan ang sarili ko sa isang taong walang utang na loob. Nagdaramdam na sabi niya. Aalis ako at hindi na babalik. Hindi mo na ako kailangan ipagtabuyan. Iyon lang. At umiiyak na tumatawag ng taxi sa labas. Napabuntong hininga ng malalim si Carlos habang sinusundan siya ng tingin. At dito na po nagtatapos ang part 8 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.